Napaayos na ng upo si Nati nang marinig niyang ingay ng pamangkin niyang si Nixa na pababa na ng hagdan. Saglit niyang nilingon at nakita niyang kasunod na nito ang mga magulang. Pilit niyang iwinaglit ang anumang galit niya kay Margie kahit na mukhang wala naman talaga silang masamang ginagawa ni Gaston. Hula lang niya yon. Sa imahinasyon niya lang dahil aminin niya man o hindi, nilalamon siya ng matinding selos nang makita niya ito. Ang bisita, tulog pa? Unang tanong ng ginang nang maabutan silang mag-ina na nasa kusina. Nakaalis na, mommy. Hindi lumilingon na sagot ni Nati, kaya hindi niya nakitang pagkunot nito ng noo patungkol sa kanyang mga sinabi. Napalingon na ito sa kanyang asawa na puno ng pagtataka na naroon ng mga mata. Umalis na? Ang aga niya naman. Saan ang punta? Pinakain mo man lang ba bago siya umalis? Sa dami ng tanong ng ina ay isang linya lang ang naging sagot doon ni Nati, na hindi pa rin nililingon ng ina niya. May meeting pa raw na pupuntahan. Hindi na nag-usisa pa ng ibang ina, naupo na sila sa hapag upang kumain na rin ng almusal. Napalingon na si Nati sa gilid niya nang maramdaman niyang may nakatayo doon. At hindi nga siya nagkamali, ang pamangkin niyang sinik sa yon na may tantsadong mga tingin na ipinupukol sa kanya. Maga pa rin ang mga mata nito na epekto ng pag-iyak. Tita Nati, galit ka pa ba sa akin? Halos bulong na tanong nito na may paawa effect pa sa mukha niya. Magkasalikop ang dalawa nitong munting palad habang nasa iisang linyang kanyang bibig. Naghihintay na magiging sagot ni Nati. Ngumiti si Nati at saka marahang umiling. Nahahabag na sa itsura ng pamangkin niya. Pakiramdam niya ay medyo sumobrang ginawa niyang pagdedisiplina nang nangdaang gabi dito. Nakokonsensya na. Hindi na. Sana sa susunod ay wag nang matigas ang ulo ha. Para din naman sa'yo yon, Nixa. Para hindi ka mapahamak. Pihado akong lagot sa daddy mo kung may masamang nangyari sa'yo. Iwasan din ng kakulitan. Talaga, Tita Nati? Bati na tayo? Angat na ng bilugan nitong mga mata na nagkaroon na muli ng kakaibang sigla. Napapalatak na si Nati na hindi napigilang haplusin ng bata sa kanyang ulo na nakaponytail sa dalawa. Mahigpit na yumakap to sa kanya. Ikinangiti na yun ng mag-asawang Bentacourt na pinapanood din ng bawat galaw nila. Tamang hula nilang kinabukasan ay magkakabati ng magtiyahin. Nadala lang sila ng bukso ng damdamin. Yes, sobrang mahal ka kaya ni Tita Nati. Kaya hindi kita kayang tiisin ng matagal. I love you, Tita Nati. Halik pa ng marami ni Nixa sa magkabilang pisngi ni Nati na nagawa ng abutin ng munti nitong mga kamay. Tawang-tawa naman si Nati sa kaswitan ng kanyang pamangkin. Kagaya lang ito ni Brixton. Promise po, magbe-behave na si Nixa Aguilon Bentacourt para gayahin ni Brixton. Role model niya ako tita. Talaga? Role model ka nitong si Brixton? Kung ganun, wag mo siyang turuan ng mga bad habits. Okay, Nixa? Opo, Tita Nati. Lalo yung pagkagat mo po kay Lolo Governor. Bawal na bawal yun kasi bad. Masaya din silang kumain ng agahan na kahit tapos na si Nati, na kumain na natili siya sa hapag upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Bago magtanghali ay sinundo ni Chris ang anak na si Nixa. Gaya ng pangako nito, hindi nito sinabi ang tungkol sa mga nangyari nang nagdaang gabi sa mansyon ng mga Bentacourt. Bumalik naman si Nati sa kanilang silid kasama si Brixton upang bumawi ng tulog dahil wala siyang gagawin sa araw na yon. Ngunit sa halip na matulog, muling nahulog ang kanyang utak sa malalim na overthinking kay Gaston. Tawagan ko kaya? Titig niya sa screen ng cellphone. Ano namang sasabihin ko sa kanya? Baka isipin niya na ako na naman yung atat na atat Low-key na inaway ko siya kanina bago siya umalis ng mansyon. Bakit kasi nanditong babaeng yun? Naku, kung hindi lang si Gaston magagalit nakapagsalita na ako ng pangit sa Margie na yun. Samantalang pagkatapos ng meeting ay nakipagkita si Nick kay Gaston upang sabay silang kumain ng lunch, total ay nasa malapit lang din naman ito. Nais na rin ng gobernador na magpaalam dito na aakyat na siya ng Baguio. Balik na sa dati ang trato nila sa isa't isa na medyo kinatuwa ni Gaston. Nakalimutan na ni Nick ang away nila sa Baguio. Malamang ay kinonsidera nitong kalagayan ng kanyang kapatid kung kaya naman ganun na lang ang reaksyon.
Hindi ko talaga lubos maisip kung paano kayo nagkamabutihan ng kapatid kong spoiled brat. Hindi kayo bagay eh. Hindi ko makita ang katiting na compatible kayo. Masyado kang matanda para sa kapatid ko. No offense dito ha, Governor Barcelo. Pasmadang bibig na samit ni Nick na nagpasamit kay Gaston sa iniinom niyang tubig. Siyempre, dahil alam niyang nagbibiro lang si Nick, sinagot yun ni Gaston sa nakakatawa ring tone at wordings. Anong wala kaming bond? Hindi mo lang nakikita dahil ngayon mo lang naman nalaman ng tungkol sa amin. Malakas ang hatak ng sex appeal namin sa bawat isa. Hindi mo lang napapansin dahil hindi rin ikaw kami at saka magkaiba tayo ng preferred na mga babae. Mga tipo ng pamangkin kung gusto mo. Tahimik. So ibig mong sabihin ay inaamin mo na sa akin ngayon na mas tipo mong mga bata sa'yo? Hamon na tanong ni Nick sa kanya na tinaasan siya ng isang kilay. Damn it, bakit ka pa magtatanong kung nakikita ko na ngayon? Natamimi si Gaston, hindi ng intensyon niya na dahilan kung bakit niya ito nagustuhan. Ewan din nga ba niya sa sarili kung bakit siya nahulog sa babae. Sobrang ayaw niya kaya kay Nati dahil alam niya ang ugaling ito. At isa pa'y ayaw niya sa liberated. Ngunit anong ginawa niya, nilunok niya ang kanyang mga sinabi. Siguro'y marahil o isa sa mga factor noon ay nang dahil sa magaling ito sa kama. Hindi niya makalimutan ang lasa at amoy ng katawan nito ng kanyang matikman. Ilang beses niya mang tanggihan. O baka sadyang na love at first sight sa noon kay Nati. Sabihin na natin na nagustuhan ko siya. Anong plano mo sa kapatid ko ngayon? Liligawan mo na ba siya hanggang sa makuha ang loob niya? Anong plano niyo sa anak niyo? Susuportahan mo lang ba at maghihiwalay na kayo ng landas? Wala ka bang plano na buuin ng pamilya niyo na hindi si Brixton lang ang dahilan? Gusto kong malaman ang point of view mo bilang isang ama. Bahagyang sa meryosong tono ni Nick nang sabihin niyang huling litanya. Pwede mo bang sabihin mo sa akin? Kung pwede lang naman, kung ayaw mo di wag mong gawin. Naumid na muli ang dila ni Gaston. Bukod sa naguguluhan ay hindi niya rin napaghandaan ang sunod-sunod na mga katanungan ni Nick. May malinaw na sagot na siya ngunit napakarami pa niyang kinukonsidera. Kaya nga kailangan talaga nilang mag-usap ni Nati ukol dito na hindi niya naman alam kung kailan din yun mangyayari. Sabihin mo ng maaga para naman makapaghanap kami ng mga lalaking ipipila sa kapatid ko para maging blind date at kalaunan ay potential husband niya. Pumayag na rin naman doon si Nati. Subok ni Nick na galitin ng gobernador. Para naman gumalaw na ito. Blind date? Bakit makikipag-blind date si Nati? Gayong may nangyari sa kanilang dalawa nang nagdaang gabi. Potential husband? Paano naman siya kung ganun? Blind date? Pumayag siyang makipag-blind date? Magandang kapatid ko. Kaya panigurado na maraming pipili para maka-blind date niya. Hindi mo naman kailangan mag-alala kung mapilitan ng sarili mong panindigan siya. Tungkol naman kay Brixton, hindi niya naman siguro ipagdadamot yun sa'yo. Sasabihan ko si Nati na ang piliin niyang lalaki na pakakasalan ay yung tanggap si Brixton bilang anak niya at kalaunan ay ituturing din na sa kanya. Diin pa ni Nick na natatawa na sa tulalang reaksyon ni Gaston. Nahulog kasi to sa pag-iisip ng malalim sa mga revelasyon niya. Subalit kung ipopurso mo naman ang kapatid ko, kailangan mo nang magdesisyon. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa at baka maunahan ka pa. Ibinuka ni Gaston ng bibig na akmang may sasabihin sa asawa ng pamangkin. Pero muli niya lang yung sinara. Si Nati dapat ang kausapin niya at hindi si Nick. Halatang nais lang nitong makialam sa kanilang dalawa ng babae. Siya nga minsan lang nakialam noon sa pagsasama nila ng pamangkin niya si Krisa. Hindi niya hahayaan na makialam din ng mag-asawa sa kanilang dalawa ni Nati. Isa pa, matanda na siya para manduhan ng mga gagawin niya. Pag-isipan mong mabuti, mukhang naguguluhan ka pa rin sa desisyon mo. Kutsa panik dito na nilakipan ng malakas na halakak ang mga sinabi. Basang-basa na niyang mukha ng gobernador na parang naninimbang at the same time ay naiipit sa isang sitwasyon. Hindi na rin sila nagtagal na magkausap pa. Nang may tumawag kay Nick ay kagad na rin itong nagpaalam. Sa sunod mo na sagutin ang mga katanungan ko, kailangan ko nang umalis. Tumango lang si Gaston at ilang sandaling naiwan sa table upang mag-isip-isip saglit sa mga sinabi ni Nick. Dama na agad niya ang pressure.
Paano kung mangako siya kay Nati na susuyuin ito at hindi niya matupad? Magagalit 'to. Sisimulan na naman 'yun ng gulo na ayaw naman niyang pag-ugatan ng galit ng babae sa kanya. Busy pa naman siya ngayon sa kanyang trabaho. Upang makapagbigay ng oras sa mag-ina, kailangan niyang maisakripisyo sa isang tungkulin at responsibility niya at hindi naman pwede doon ang pagiging tagapag-alaga ng mga negosyo ng kanilang angkan. Ang tanging choices lang niya ay ang pagiging governor. Kailangan niyang bitawan ito kung talagang desidido siyang makapiling ang kanyang mag-ina. Medyo mabigat man sa loob niya dahil mahalaga yon ay naisip niya na marahil hindi na muna siya tatakbo sa susunod na eleksyon. Panahon na para magpahinga sa politika ang isipan niya. Kapalit naman noon ay magkakaroon siya ng maraming panahon para kay Brixton at Nati. Saan po tayo, Governor Barcelo? Nasa loob na siya ng sasakyan at nakapikit ng mga mata habang nakasandal sa backrest ng upuan. Ang isipin ngayon na hindi na siya magtatrabaho sa Kapitolyo, nalulungkot na kaagad ang katawang lupa niya. Apektado na. Nagpabagsak pa yun ng kanyang magkabila ang balikat ngunit iginiit niya na mas magandang kapalit nito. Mapapaligaya siya, hindi masasayang dahil kung mahalaga sa kanya, ang pagiging governor, mahalaga rin ang kanyang mag-ina na noon pa lang ay dapat ibinigyan niya na ng panahon. Hindi siya dapat magdalawang isip dito. Sa hotel, gusto kong matulog pa ng ilang oras. Mamayang hapon na rin tayo umakyat ng Baguio. Napuno pa ng kanyang isipan ng sandaling yon ang mga ongoing projects niya ng kanilang lalawigan. Busy na busy nga siya doon at isa yon sa inaalala niyang magiging balakid pa nila kung sakaling hindi siya aalis na governor dito. Yun din nakadagdag na dahilan sa kanya upang makipag-break kay Nati. 2 years ago, matapos nilang maghiwalay, pilit niyang inabalang kanyang sarili upang huwag puntahan si Nati. Dahil miss na miss niya na to, pilit niyang nilabanan yun. Nagsinungaling siya dito. Ang totoo noon after breakup nila ay ilang araw pa niya itong sinundan at minanmanan. Nakita niya kung paano to umiyak kapag mag-isa. Ilang araw din yun. Nung unay sa hotel pa ito naka-check-in. Kung kaya naman naging kampante siya. Nang muli niyang pagbaba ng Baguio, nangako siya na makikipag-ayos na siya dito dahil hindi niya kayang mawalang babae sa kanyang buhay. Ngunit ibang dinatnan niya. Hindi to mag-isa. May kasama itong lalaki na sa paningin niya ay kasing edad ni Nati. Doon siya mas nagising isa rin sa kanilang balakid ay ang edad nilang napakalayo ng agwat. Natawa na siya sa sarili niya. Yung tipong baliw na baliw ka tapos siya nakahanap na agad ng iba. Ano pa bang aasahan mo, Gaston? Liberated siya. Makakaya niya kaagad na makipag-date sa iba at imposibleng hindi pumayag na makipag-siping din. Lingid sa kanyang kaalaman ay para makapag-isip ng tama noon si Nati, kaya naman ginawa niya yon at upang malibang na lang ang kanyang sarili dahil kung magmumukmuk lang siya sa sulok, paniguradong baka makaisip siya ng mga bagay na hindi dapat. Ilang beses lang naman niyang ginawa yon hanggang sa lumipat na siya ng tirahan. Is it worth to give up ang pagiging governor ka ng ganito kaaga? What if sabihin kong hintayin niya akong matapos ang term ko, papayag kaya siya? Hindi niya kaya ako mamadaliin at pipiliting mamili? Paano kung bigyan niya ako ng choice sa pagiging gobernador o kapalit ng pagbibitaw ko ay ang makakapiling ko na silang mag-ina? Nalugaw pang isip ni Gaston doon hanggang sa maidlip siya. Nang magising siya ay hindi naglaon at tumulak na rin sila paakyat ng Baguio. Nang mga sumunod na araw ay naging busy siya na hindi niya napansin ang ilang mga messages ni Nati na sa mga sandaling yun ay nagpupuyos ng damdamin sa sobrang pagkairita sa gobernador. Malamang busy na naman siya. Paano niya kami bibigyan ni Brixton ng oras kung ngayon pa lang simpleng pagsagot sa ilang message ko ay hindi niya na magawa? Baka iniisip niya na ako na naman ang kailangang mag-adjust. No way! Sa inis din natin ng gabing iyon ay pumayag siya na magsabi si Mrs. Pentacourt na may nais na makipag-date sa kanya. Pumayag siya hindi dahil gusto niya. Pumayag siya upang ipakita kay Gaston na kaya niyang makipag-date sa iba. Alam niyang pinapasubaybayan nito ang bawat kilos niya. Nahuli niyang isang lalaki nung minsan na lumabas siya. Natatandaan niyang nakita niya rin ito noong mga naunang paglabas-labas nilang dalawa ng anak. Nag-hire pa siya ng investigator tapos sa simpleng message ko, wala siyang panahong mag-reply. Kainis lang. Matama na siyang tinignan ng ina. Tila binabasa kung bukal ba sa loob niyang ginawa niyang pagpayag. Seryoso ka anak? Pumapayag kang makipag-date?
Ang inaasahan ng ginang ay tututol to dahil nakikita niya na may pagmamahal pa rin to, sama ng kanyang anak. Oo naman, mommy. Single naman ako at walang magagalit kung makikipag-date at lalabas. Hindi po ba? Namumulang magkabilang pisngi nang lumabas si Nat at ang kanyang kadate ng restaurant kung saan sila nagkasundo nitong kumain ng dinner. 9:00 na yun ng gabi. Nagtatawanan pang dalawa habang lumulula ng sasakyan na parang siyang-siya sa kung anong pinag-uusapan. Humigpit ang hawak ni Gaston sa cellphone na kanyang tangan. Kanina niya pa tinatawagan si Nati sa number nito at social media account ngunit hindi nito sinasagot yon. Deadma, tipong parang hindi nito yun nakikita. Kinailangan niya pang tawagan ng pamangkin niya si Krisa para lang malaman kung saan ang babaeng nang sandaling yun. Batid niyang nagtatampo to pero hindi sapat na dahilan yon para makipag-date ito at sumama sa ibang lalaki. Ano na pala yung nangyari sa kanila sa mansyon? Wala lang? Hindi kasama sa bilang? Tawag lang ng laman. Batid niyang mahal pa siya nito. Sa mga paghalik nito, nag-explain naman na siyang busy siya. Kaya hindi niya nasagot ang message at tawag nito. Aminado rin siyang mali sa parteng yun. Saka ngayon lang din niya nabasa ang chat nito kaya nagkukumahog siyang bumaba ng Baguio para lang malamang nasa labas pala to at nakipag-date. Sinong matutuwa sa bagay na yon? Susundan po ba natin, Governor? Masama ang tingin niya sa lalaking sa palagay niya, hindi nalala yung edad kay Nati. Kung barumbado lang siya, baka kanina pa to. Binugbog at tinuruan ng leksyon. Mabuti na lang at napigilan niyang sarili. Mature na siya upang makipagbasag ng ulo. Sa edad niya, more on usap na lang para makapagsettle. Hindi na usong gumamit ng dahas lalo na kung hindi naman yun kinakailangan. Pagdating ng mansyon ng mga benta court, sa labas lang siya ibinaba ng lalaki na nagbigay ng palaisipan kay Gaston. Halatang nagmamadali ng umalis ang lalaki matapos siyang i-drop, ngunit hindi pa pumasok si Nati sa loob ng kanilang mansyon. Hinintay niyang umalis ang sasakyan ng kanyang kadate. Umigting pang panga ni Gaston nang makitang kumuway pang babae na halos mapunit ang mga ngiti sa labi nito. Ingat ka sa pagmamaneho, malambing pa nitong bilin sa mas malakas na boses sa lalaki. Bago tutuluyang makaalis. Send me a message kapag nakarating ka na sa inyo ha. Maghihintay ako. Nilakasan pa ni Natit pinasweet ang boses dahil alam niya na nakikita at naririnig siya doon ni Gaston. Paglabas pa lang ng restaurant kanina after nilang mag-dinner ay nasulyapan niyang babae ang sasakyan ng gobernador. Tumikwas ang isang kilay niya. Ngayon pa talaga to nagkaroon ng pagkakataong bumaba ng Baguio. Hindi niya rin pinansin ang mga messages nito at calls na nakita niya nang gumamit ng banyo. Nais niyang maramdaman ng lalaki kung anong pinaramdam nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Imposible na wala ito kahit na isang minuto man lang para mag-check ng kanyang cellphone. Hindi na to makatotohanan kung sakaling yun ang paliwanag na kanyang sasabihin sa kanya. Ang hindi niya alam ay ang kanyang sekretaryang nag-iingat ng cellphone ng gobernador dahil sobrang naging busy siya sa mga meetings at wala na doong time. Yun ang kapalit ng ilang araw niyang paglalagi noon sa Maynila. Kanina lang din niya yun nahawakan at nabasa ang mga unread messages ni Nati na puno ng mga panunumbat. Yun ang dahilan niya upang bumaba, upang personal na rin na makausap ang babae. Tapos ganito lang, tsk, manigas ka, damhin mong ganti ko. Akala mo palagi ikaw sa atin ang mananalo? No way! Sa totoo lang hindi ni Nati na-enjoy ang kadate. Boring ang lalaki na panitrabaho, ang nais na pag-usapan. Hindi rin ito gwapo sa paningin niya. Nayayabangan siya sa paraan ng pagsasalita nito. Una niyang binanggit na may anak na siya. Ayos lang naman yun sa lalaki as long as na ibibigay ni Nati umano ang mga pangangailangan niya bilang may bahay. Cringe, nakakilabot kahit pa ganun ang mindset ng lalaki. Hindi ma-imagine ni Nati na makipaghalikan siya at makikipagniig sa lalaking yon. Parang hindi kakayanin ng sikmura niya. Isa pa hindi nito nabanggit ang future plans na siyang hinahanap-hanap ni Nati sa isang lalaki. Nanood din sila ng movies bago kumain ng dinner. Bored na bored doon si Nati. Nagkaroon lang ng thrill ang date niya nang napansin niya ang pagsunod-sunod ni Gaston sa kanila. Hindi pa rin talaga siya bababa dyan. Anong gusto niya? Ako pang lalapit sa kanya? Bahala ka nga dyan. Akmang papasok na si Nati ng gate nang maulinagan niyang pagbukas ng pintuan ng sasakyan. Sa hindi kalayuan, umangat ng gilid ng labi niya. Mas na-excite pa sa magiging reaksyon ni Gaston.
Oras na tarayan niya ito pagkalapit nito sa kanya. Alangan namang itapon yung sarili at yumakap. Oo na miss niya na ang gobernador, pero hindi niya yun ipapakita dahil nagtatampo siya. Hindi nito tinupad ang pangako nitong tatawag. Pakiramdam pa nga niya noon ay bigla na naman siyang na-ghost ng lalaki. Natalia, sandali lang. Puno ng pagpapanggap na nilingon niya ito, gamit ang ekspresyon na kunwari nagulat siya sa kanya. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib para bigyan ng buhay at suporta. Ang naging acting niya. Ilang hakbang pa ang kanyang ginawa para lumayo dito na ano'y natatakot sa biglaan nitong pagpapakita. What are you doing here, Governor Barcelo? Napakurap-kurap si Gaston at bahagyang minuestrang nasa hindi kalayuan niyang kotse. Hindi yun binigyan ng pansin ni Nati. Alam niyang sinasabi nitong doon sila sa kotse pero binaliwala niya yon. I am sorry. Sobrang busy ko. Oh, bakit ka pa bumaba at pumunta dito kung busy ka pala? Gusto mong makita si Brixton? Sana nag-video call ka na lang. Nagpapakahirap ka pa ng sarili mo. Puno ng iritasyon ng bawat pangungusap niya dito. Nati, mag-usap tayo. Masinsinan. Eh di sana tumawag ka na lang. Hindi ka na sumasagot. Ito naman ang pumutol sa kanyang sasabihin na para bang kasalanan niya kung bakit siya bumaba. Pinangutan niya ito ng noo. Pinagsalubong niya pang mga kilay niya doon. Kasi busy ako at ang busy na tao hindi sasagot ng kahit ng isang message. Parang hindi mo alam ito ah. Puno ng pangungot niyang sad niya na alam ng gobernador na inaasar siya at sinusubok ang pasensya niya. Huminga ng malalim si Gaston. Humuhugot ng lakas para hindi mapigtas ang pisi ng pasensya dito. Oo na, alam niyang kasalanan niya at ibinabalik lang yun ni Nati. Kaso paano siya nito mauunawaan kung hindi naman siya nito pakikinggan? Hindi talaga sila magkakaintindihang dalawa kapag ganito mag-usap. Kaya nga, ngayong hindi ka na busy at hindi rin naman ako busy. Pwede na tayong mag-usap. Doon tayo sa loob ng kotse. Please, Nati, let's talk now. Saglit lang, ilang minuto lang. Pang-aamo nito.